The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nakasakay sa isang misteryosong eroplano kung saan pinaniniwalaan ng kanyang nobya na may kababalaghan di umano ang kanilang bintana na napwestuhan. Ako si Dale at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang naisipan kong ayain ang aking nobya na gumala sa iba't ibang lugar. Sanay ako sa pagbiyahe ng malayo at pagsakay sa eroplano, ngunit hindi pa nakakagala masyado si Sandra. Kadalasan daw ay naghahatid lang siya ng mga kamag-anak papuntang airport, ngunit hindi pa daw siya nakakalipad papuntang ibang lugar. Natuwa siyang inaya ko siya, ngunit nag-aalangan dahil tila natatakot daw siya sa pagsakay sa eroplano. Lalo na't mapamahiing tao si Sandra, kaya mas ninervyos siya nang malaman na may numerong 666 ang aming flight na sasakyan. Sinabi kong hindi naman yon ang buong numero at parte lang ito ng buong flight number namin, kaya wala siyang dapat ikabahala. Medyo kinabahan siya nang makita na maliit lang ang aming sinakyang eroplano, kaya sa may bintana ko siya pinapwesto para kumalma siya. Kahit saglit lang ang biyahe ay nakaidlip ako, ngunit nagising din bigla nang kalabitin ako ni Sandra na tila nagpipigil mataranta. Pinaliwanag niyang may nakita daw siyang babae na nakatayo sa pakpak ng eroplano. Nakasuot daw ito ng puti at nakatitig sa kanya sa bintana. Ngunit nang silipin ko naman ito ay wala akong nakita kundi mga ulap. Nang sabihin ko ito kay Sandra ay nanginginig pa din siya. Alam daw niya sa sarili niyang totoo ang kanyang nakita at hindi lang siya nadadala ng takot sa paglipad. Napagtanto kong kung takot siya lumipad ay ang ikapapangamba niya ay ang pagbagsak ng eroplano at hindi isang kaluluwa sa may labas nito. Saktong bumaba din kami agad dahil saglit lang ang biyahe at kumalma na din si Sandra. Naisipan namin na magsaya na lang sa aming paggala at agad nakalimutan na lang ang kanyang nakita. Baka nadala nga lang siya ng takot dahil sa numero ng aming sinakyang eroplano. Naisipan ko ding magbasa-basa at sinabi ko kay Sandra na matagal na nung huling may napabalita na may namatay sa eroplano sa Pilipinas, kaya maaaring hindi totoo ang kaluluwang kanyang nakita. Ang nagpakaba sa kanya ay ang balitang madedelay daw ang aming flight pabalik. At saktong masasakyan daw ulit namin ang eroplanong sinakyan namin papunta at parehong pwesto ang nakuha namin. Ang mas nagpalala pa ay ang nalaman ni Sandra na ang eroplano namin ay gumamit di umano ng mga parte ng lumang eroplano na naaksidente noon. Nagkaroon daw ng aksidente ilang taon na ang nakalipas ang eroplano na iyon kung saan namatay ang lahat ng pasahero. Ang ilang parteng natira daw nito ay sinalvage at binenta muli para magamit ng ibang eroplano. Ang ilan daw dito ay napunta sa aming sinasakyan ngayon. Ang mas nakakahilakbot pa nito ay ang pakpak ng eroplano ay isa dito, pati na ang upuan sa tabi ng bintana. Tumindig ang balahibo sa aking buong katawan nang madiskubre ito at hindi ako makapaniwalang kailangan namin ulit masakyan ang eroplanong nababalot ng kababalaghan. Napansin kong nag-aalala si Sandra kaya nagpresenta akong makipagpalit na lang sa kanya ng pwesto
at ako ang uupo sa may bintana para hindi niya makita ang kaluluwa. Naisip ko din kasing hindi naman ako naniniwala sa pamahiin kaya posibleng hindi ko makita ang multo. Habang nasa himpapawid na kami ay panay ang silip ko sa labas at wala naman akong nakikitang kakaiba dito. Maya-maya ay kumalma ako at naisip na malamang ay nadala lang talaga si Sandra kaya umidlip na lang ako hanggang sa magising sa kaluskos sa bintana. Tumambad sa aking harapan ang mukha ng isang babae na nakatayo sa may pakpak ng eroplano. Hindi ito natitinag ng malakas na hangin at nakatitig lang ito sa akin. Agad kong kinalabit si Sandra para ituro ang kaluluwa ng babae, ngunit hindi niya din daw ito makita ngayon. Nag-alala siya para sa akin at sinabing siya naman ang hindi nakakakita ngayon, ngunit kinakabahan siya dahil totoong may kaluluwa sa eroplano. Nararamdaman kong tila lumalapit ang kaluluwa sa bintana kaya natataranta na kaming dalawa ni Sandra. Maya-maya ay nilapitan kami ng isang flight attendant at sinabihan na kami ay kumalma dahil may mga nag-aalalang ibang pasahero dahil sa aming kinikilos. Binulong ko sa kanya na may nakikita akong kaluluwa at nais naming lumipat ng mauupuan kung maaari. Mabuti ay pumayag ang babae, ngunit kahit nakalipat na, ay nanginginig pa din ako sa takot. Maya-maya ay kinalma ako ni Sandra hanggang sa makapahinga ako at nakaidlip. Naalimpungatan ako dahil sa biglang paglamig ng aking katawan. Maya-maya ay naramdaman kong tila nasa likod ko na ang babae at dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Namumula ang mga mata nito na tila umiiyak habang humihingi ng tulong. Palakas ng palakas ang kanyang panaghoy habang ako naman ay hindi makagalaw sa kinauupuan. Bigla akong nagising at napagtanto na ako ay binabangungot lang pala. Nagpatuloy ang aming biyahe pa uwi nang hindi na nagpakita ang kaluluwa, ngunit may takot pa din kami ni Sandra. Nakahinga kami ng maluwag nang papalapag na ang aming eroplano. Nagulat ako nang bigla akong lapitan ng isa sa mga flight attendant na aming nakausap at may binulong ito sa akin na nagpatindi ng aking balahibo. Sinabi niyang nakita din daw niya ang nakita naming mag-asawa at matagal na daw may nagpaparamdam sa eroplanong iyon. Matapos nun ay umuwi kami ni Sandra at agad na nagsindi ng kandila para sa mga kaluluwang namatay dahil sa aksidente sa eroplano. Simula nun ay nakasanayan na naming magdasal habang sumasakay ng eroplano at hindi na rin namin nasakyan pa ulit ang eroplanong iyon. Ngunit ngayon ay may panibagong isipin kaming nadiskubre kung saan maaaring sumunod ang mga kaluluwa sa mga parte ng eroplano at mapunta ito sa bago. Kaya mas naging maingat na kami sa tuwing kami ay sumisilip sa labas ng bintana ng eroplano.